At sinabi ni Officer Tsunade na kung hindi ito gumana, may gagawin pa sila. Habang ang amo ng demonyo ay gumagamit ng isang level 5 fire magic blotting pillar, inatake niya sila. Inakala ni Mr. Shu na sila ay walang kakayahan na mga tanga, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na tumingin doon. Napatingin siya sa mga ito at natigilan ng makaiwas sa pag-atake ng halimaw. At ginagamit ni Officer Tsunade ang level 3 Holy Magic at sagradong pagpapagaling na nagpagaling sa kanila. Napagtanto ng bida na iyon ang kanilang plano dahil mahirap para sa kanila na ganap na umiwas sa isang antas ng 5 spell. Kaya ang nakapagpapagaling na bahagi ni Senota ay ang matalinong hakbang. Tiningnan niya ang magkapatid na Maezuha, na pinagsama ang kanilang mga magic powers para atakehin ang pinakamahusay, at nalulugod na ang solusyon kung mahina ang bawat kapangyarihan ay kung ano talaga ang isang grand magic spell. Pinagsama-sama ang kanilang magic power para maging level 6 grand water magic boost stream, na ikinasugat ng demonyong amo nang dumura siya ng dugo. Hindi inaasahan ng iba na ang resulta ay isang level 6 spell. Nagulat sila, dahil buhay pa ang demonyo, habang sinabi ni Fukusho sa kanyang mga tauhan na oras na nila para harapin ang huling suntok. Pero natigilan siya, dahil may nakagapos siya. Nagtataka siya kung ano ito, dahil unti-unting nawawala ang kanyang lakas sa kanyang katawan at nanghihina siya habang natutuwa ang bida. Neresolba ang problema. Pinagmamasdan nila ang amo ng demonyo upang makita ang susunod na galaw nito ngunit nagulat sila nang huminto ito sa paggalaw at naglalaho. At napagtanto nila na tiyak na nasa bingit na ito ng kamatayan. Naging maaliwalas ang kalangitan nang talunin nila ang amo, at tumigil ang kapahamakan dahil sa pagsisikap ng magkapatid na Maezuha at iba pa. Naglakad sila ng kaunti at pagkatapos ay nahulog sa lupa, at tinanong sila ni Ryujie kung ayos lang sila. Sinabi ni Roka na naubos ang kanyang mahika habang si Yuka ay hindi makagalaw ng isa pang pulgada. Ngunit kontento na sila sa ginawa nila, isa laban sa amo ng demonyo. Nang maglaon, bumalik sila sa istasyon, at pinalakpakan niya ang lahat habang gumagawa sila ng mahusay na trabaho. At dahil dito, itinigil nila ang kalamidad. Iyon ang kanilang unang formal na misyon, ngunit lahat sila ay nagpakita ng kanilang halaga. Nasasabi na niya na patuloy silang lalakas. At itinuro niya na ang paglaki ni Yuka ay Katanji Tangi. Habang tinanong niya kung siya ang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanya na ang kanyang pagtuturo ay nasa punto at na ang pagpuna sa Grand Magic ay kahanga-hanga. At tinanong niya siya kung alam na niya ang tungkol dito. Ngunit sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol dito at nalaman na ito ay tinatawag na Grand Magic. Natigilan siya at tinanong siya kung paano niya ito hinugot, kung hindi niya alam. At sinabi niya na lahat ito ay salamat sa kanyang pahiwatig na ibinigay niya sa kanya, ang natitira ay intuition, at naisip niya na maaaring mas pambihira siya kaysa sa una niyang naisip. Sinabi niya na hindi kapani-paniwalang mahusay ang kanyang ginawa, dahil nagtagumpay sila sa lugar, at ang kanilang pagkakasundo bilang magkakapatid ay may mahalagang papel din. Tiningnan niya ang oras, dahil oras na para magsimula ang balita. Kaya binuksan niya ang TV, at sinabi ng commissioner sa reporter ang dahilan ng paglikha ng Special Magic Team, SMAUD. Sinabi niya sa kanila na iyon ay upang palakasin ang kanilang pagtugon sa dumaraming bilang ng mga demonyo at sa kapahamakan. At tinanong siya ng isa sa mga reporter kung ang pinuno ng unit ay ang estudyanteng nagpatigil sa kalamidad sa akademya. Sinabi ni Officer Shidao na sasagutin niya ang tanong na ito, ipinakilala ang kanyang sarili bilang proxy na kumakatawan sa pinuno ng SMT. At sinabi sa kanila na ang pinuno ng squad ay talagang estudyante, gaya ng kanilang inakala. Nagulat sila, dahil inakala nilang imposible ito at iniisip kung paano magiging pinuno ng pangkat ang isang manero. Ngunit sinabi niya sa kanila na taglay niya ang kapangyarihang higit pa sa kapangyarihan ng isang magic noble.
Sa panahon ng kalamidad sa akademya, dumating nga ang Mage Noble para tumulong. Iniwan ang pulisya at mga mamamayan sa isang mahirap na sitwasyon. Siya ay nagpakita at iniligtas silang lahat. Siya ay kumbinsido na siya ang tagapagligtas na may hawak ng panahong ito, dahil walang ibang mapagkakatiwalaan sa tungkulin ng pamumuno, at nais ng pangunahing tauhan na hindi siya gumawa ng ganoong kalaking deal. Sinabi ng reporter sa opisyal na ito ay isang problemang pahayag dahil siya ay bumubuo ng mga squad ng mga salamangkero ngunit tinatanaw ang mga maharlikang salamangkero dahil ito ay maaaring alisin sa kanila ang kanilang tungkulin. Ngunit ang salamangkero ay nagawang tumugon sa kalamidad partikular. Ang angkan ng Fuka ay may kilalang reputasyon. Kahit nasa ibang bansa ang ilang kahed, hindi pa rin tumugon sa kalamidad ay naging kapabayaan pa rin nila. Sinabi ng komisyoner na ang puwersa ng pulisya ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga maharlikang salamangkero at nilinaw na ang paglikha ng espesyal na pangkat ng salamangka ay hindi nilayon upang pahinain ang mga ito. Puwersang pumasok si Fukusho sa silid, ngunit sinabihan siya ng opisyal na huminto. Pumasok siya sa loob at sinabing ang kasalukuyang pinuno ng squad ay lubos na walang kakayahan. Bilang isang Magic Noble, karapat-dapat siyang maging pinuno. Talagang bastos daw ang tuluyang pagwawalang bahala sa kanya at pagdaraos ng press conference, at ikinalulungkot niya na iyon ang kanyang sinabi. Tinanong siya ng opisyal kung bakit siya naroon dahil natalo siya sa hamon. Ngunit tinanong ng kanyang mga tauhan kung anong mga hamon ang sinasabi niya, at sinabi niya na hindi niya natatandaan na gumawa ng ganoong pangako. Ibinulong niya na ang kanyang mga salita bilang isang maharlikang salamangkero ay ganap, kaya dapat silang makinig sa kanya na parang mga magsasaka lamang. At itinaas ng reporter ang kanyang kamay at gustong magtanong sa kanya. Tinanong niya ito kung may tanong siya sa kanya bilang bagong pinuno ng squad. At sinabi ko sa kanya na tanungin ang reporter. Aniya, nakatanggap sila ng impormasyon na hindi siya tumulong sa mga mamamayan noong nagdaang kalamidad at sa halip ay isinama sila sa away at tinanong kung ito ay totoo. Madulas siyang kumilos at sinabing walang nangyari. At sinabi ng katabi niyang reporter na nakatanggap din sila ng parehong impormasyon at ipinakita sa kanya ang mga video at larawan na natanggap nila, at hindi siya nakaimik. Nagtataka sila kung ginagawa ba ng mga maharlikang salamangkero ang mga bagay na iyon, dahil dapat nilang protektahan ang mga mamamayan, ngunit ang paglalantad sa kanila sa panganib ay hindi katanggap-tanggap, kaya't sinabi nilang hindi matitiis ang mga ganitong aksyon. Nagalit si Fukusho at sinabihan siyang tumahimik, na sinasabi na ito ang kanilang paraan, na para bang hinahadlangan nila ang paraan ng mga maharlikang salamangkero, at sila ay mga magsasaka, kaya dapat nilang itikom ang kanilang mga bibig. Sinabi ng opisyal na maaring napansin na ng lahat ang kanilang pag-uugali sa ngayon at ang mga kasalukuyang Mage Nobles ay corrupt kaya kailangan nila ng mga bayani na paprotekta sa bayan. Ang mga taong lalaban ng walang pag-iimbot, tulad ng kanilang pinuno ng squad, ay nagsabi na hindi nila kailangan ng mga Magic Nobles na hindi nagpoprotekta sa mga mamamayan. Galit na galit silang tumingin sa kanya, at napahiya siya habang umaalis. Sinabi niya na babayaran niya ito dahil pagsisisihan niya ito, at ang pangunahing tauhan ay kontento na siya sa panahong ito. Sinabi ni Yuka sa lahat na tingnan ang post na ito habang may nagpost ng video tungkol sa kalamidad na nasa lahat ng dako. At ang batang babae, na nandoon din sa panahon ng sakuna, ay umiiyak sa video. At sinabi niya na ang mga maharlikang mage ay nakakakuha ng karamihan sa mga basyang, lalo na ang mga fuka. Naisip ni Kusanagi na ang internet ang dala dahil madaling kumalat ang mga bagay, at nagulat siya. Nag-alala siya at tinanong siya kung ano ang problema, at sinabi niya na ang kanilang mga mukha ay ganap na nahuli sa camera din. Nag-aalala siya dahil imposible na ngayon ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, at naisip niya na kung hindi siya masyadong namumukod-tangi, may mga bagay na mangyayari. Makalipas ang isang linggo,
Sa meeting room 3, tinanong niya sila kung ano ang kahulugan ng magic energy ngunit nagtaka siya kung bakit napakaraming tao. Opisyal, sinabi niya na sa ilang kadahilanan ay naging mas madali ang pagkuha ng permiso sa pag-upa, at ang bilang ng mga boluntaryo ay biglang tumaas din. At naisip nila na lahat ito ay salamat sa press conference at impormasyon sa internet. Humingi siya ng paumanhin sa kanya habang nagpapatawa siya sa press conference at nangakong gagawin ito para sa kanya. Akala niya gusto niyang sanayin ang mga mage, pero ayaw niyang mag-stand out. Sinabi sa kanya ni Iwakan na isuko ito at palakasin ang kanilang determinasyon, dahil ang mundo ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa kanya. Ngunit naabala siya at naiirita dito, dahil ayaw niyang makaakit ng higit pa rito. Samantala, isang lalaki ang nakatali sa upuan, at tinanong niya ito muli, inilagay ang kutsilyo sa kanyang lalamunan, at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa itim na salamangkero. Sinabi ng dinukot na sinabi na niya sa kanya ang lahat. Siya ay isang binata na marunong gumawa ng mahika. Pero naniwala naman siya at inilagay ang kutsilyo sa hita niya. Sigurado siyang may iba pa tungkol dito. Ngunit sinabihan siya ng lalaki na itigil na ang paggawa nito dahil masakit ito. At naalala niya na lumilibot ang mga pulis sa Magic Academy para hanapin ang Black Mage. Kaya naman may usap-usapan din na baka mag-aaral siya. Idagdag pa, at sinabi niya na wala siyang alam. Naisip din ni Kaga Shuji na mukhang wala siyang masyadong alam tungkol dito at nadismaya. Tinanong siya ng lalaki kung pakakawalan niya siya ngayon, at sinabi niya, syempre, gagawin niya. Ngunit mula sa pagkakahawak sa buhay, ang pagputol ay isang banta. Ang kanyang dugo ay dumaloy sa kanyang damit, at kinasusuklaman niya ito dahil ito ay marumi. Naisip niya ang mag-aaral at namangha siya nang marinig ang matinding hiyaw ng binata. At sinabi niya sa Black Mage na hintayin siya, dahil malapit na niya itong mahanap mamaya. Siya ay nasa Shinjuku bilang isang itim na salamangkero at pinatay ang halimaw. May narinig siyang ingay, kaya napatingin siya sa likod at nakita niya ang ilang lalaking paparating. Kaya umalis siya habang gumagawa ng video ang mga lalaki at ipinakita sa audience ang patay na halimaw. Naisip niya na baka gawa iyon ng Black Mage. At naisip ng kalaban na naisip niya na ang hype sa paligid ng itim na salamangkero ay lumamig na ngayon. Gayunpaman, hinahanap pa rin nila siya, kahit na sa mga tahimik na lugar na ito. At dumami na rin ang mga patrol, dahil tila mas mahusay ang kanilang pakikitungo sa mga halimaw at sakuna. Napagtanto niya na maaaring hindi na niya kailangan ang Black Mage. Habang tinatanggal ang kanyang maskara, nakita niya ang isang lalaki na binubugbog ang isa at sinasabi sa kanya na bayaran ang 10 yen milyon na utang niya sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga lalaki na kung hindi siya makakabayad, dapat niyang ibenta ang kanyang organ. Pero sumigaw ang akin na 200,000 lang ang hiniram niya. At ang mga lalaki ay gumamit ng mahika para pananakot sa kanya at sinabing ito ay kawili-wili para maturuan niya ng leksyon ang kanyang katawan. Lumitaw doon ang bida at gumawa ng harang. Kaya't ang lalaki ay tumakbo palayo, at naisip niya na siya ang nakikialam na brat at nagtaka, how dare he? Tinanong niya siya kung sa tingin niya ay isang bayani siya, dahil mukhang kailangan niya ng lasa ng sakit para matuto. Ngunit hinampos niya sila, at namamaga ang kanilang mga mukha, at sila ay umiiyak. Sinabi ng mga lalaki na hindi na sila lalaban. Napagtanto ng bida na hindi pa rin nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga ilegal na gumagamit ng mahika. Habang ang mga lalaki ay nagtataka kung siya ay isang itim na tao at sinasabi na may mga alingawngaw na ang mga sindikato sa ilalim ng lupa ay naghahanap sa kanya. Salamat po sa panonood.